Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Tayo mag-usap-usap muli mga kababayan patungkol sa mga bagay na nangyari sa politika sa Pilipinas, sa mga kaganapan sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. At ngayon nga ay araw ng kalayaan. Happy Independence Day para sa bansang Pilipinas. Magandang araw muli sa inyo at sana kayo po ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Magkasama-sama po tayo sa mga makabuluhang pag-uusap. Tayo po ay magbibigay ng ating mga komento at ating mga opinyon sa mga maraming bagay na nangyari dito sa politika dito sa Pilipinas. Pero bago po yan, recap lang po. Napag-usapan po natin noong nakaraan yung tungkol dun sa impeachment trial kung saan nag-usapan natin ano kaya magiging epekto, pwede bang ilagay yung definition nila doon sa quorum patungkol sa 2/3 naman na pwede maging hatol kay Sara Duterte kung siya hatulan na conviction, kung siya ba ay magkakaroon ng 16 votes at 16 votes ba talaga ang kailangan pag sinabing 2/3 of all its members. Kasi po ayun ay nakabase sa base na 24 senators, pero napag-usapan po natin yan sa nakaraang kong video. Tayo ngayon po ay dadako tayo sa nangyaring pagpapakilala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Win Gatchalian, kung saan opisyal at formal na pinakilala si Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Ano ibig sabihin nun? Talagang pinakita ng ating Pangulo na ang literatong kanyang kinikilala sa Senado ay ang liderato ni Senator Win Gatchalian. Paano na ngayon si Alan Cayetano? Iyon ang tanong. Paano si Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon nagpupumilit na siya ang lehitimo, morally, legally na Senate President? Kasi ang katwiran niya, wala naman daw 13 votes na nahalal na Senate President at hindi rin daw pwedeng tanggalin ang Senate President ng walang 13 votes. Iba ang kanyang interpretasyon sa interpretasyon ng mga karamihan, maging ng mga legal luminaries at mga nagpaliwanag na patungkol dun sa Avellino case, sa Avellino versus Cuenco case. Napag-usapan na rin natin yan sa mga nakaraan kong video, pero malinaw naman sa ating pananaw na malinaw na sinasabi may kailangan may 13 votes para mag-elect ng presidente ng Senado, pero walang sinasabi na hindi pwedeng tanggalin sa pwesto o i-remove sa pwesto ang isang Senate President o Senate President pro tempore o maging mga chairmanship ng mga komite. Alam niyo po kasi kung inyo pong iisipin ang ginagawa po ng Senado, gumagawa po sila ng mga batas na e-epekto sa buhay ng mga Pilipino. Gumagawa sila ng mga batas. Kaya nga po yung quorum na 12 sa mga nakaraang pagkakataon, nagkaroon sila ng quorum na 12. May kakayahan silang gumawa ng business, may kakayahan silang gumawa ng kanilang mga transaksyon. Doon na ipapasa nila yung mga batas na kailangan ipasa na direktang e-epekto sa buhay ng mga Pilipino. Bakit ko po ito sinasabi? Kung ang 12 senador na mayorya ng 22 o 23 na pwedeng senador na pwedeng dumating, dahil napaliwanag po natin sa nakaraan, hindi mo po pwedeng i-compel ang isang taong katulad ng patay na, comatose, nakakulong, wala sa bansa o kaya nagtatago. Nakalagay naman dun sa case na sa jurisprudence na sinusundan natin, beyond Senate coercive authority o power, hindi mo pwedeng ipatawag yun. Kahit gusto nilang patawag si Jinggoy Estrada, hihingi pa sila ng permiso sa korte dahil si Jinggoy Estrada ay nasa ilalim ng jurisdiction ng korte. So ano po ang ibig nating sabihin? Kung ang 12 na mayorya ng 23 o 22, kung bibilang natin si Bato de la Rosa na nagtatago, kayang gumawa ng mga batas, magpasa ng mga batas na direktang e-epekto sa ating mga Pilipino, bakit naman hindi nila pwedeng tanggalin o magbago o mamili ng kanilang leadership sa Senado? Kaya ang paniniwala natin yan, pwede nga silang tanggalin o i-deklarang bakante ang mga posisyon. Kasi nakalagay naman majority of all its members. Hindi naman sinabi 13 of all its members. Kasi isipin po ninyo itong logic na itong papaliwanag ko sa inyo. Kaya po natin sinasabi yung of all its members na pinagkakamalian o pinagkakaguluhan na iba't ibang panig. Kasi doon po sa jurisprudence ng Avellino versus Cuenco at sa mga ibang mga nangyari na sa mga nakaraan kung saan kinilala ang 12 quorum,
12 tao na membro ng quorum. Kasi po, kung lagi po tayo nakapako sa 24, kung halimbawa 24 ang bilang mo, ang majority mo ay 13, paano kung ang apat doon ay nasa abroad, katulad na nangyari noong 2015, 3 nakakulong, di 17 na lang yon. Kung dun sa 17 na yon, 12 lang yung opposition, yung grupo nila Soto, tapos yung lima kay Cayetano. Ibig sabihin ba nun, kahit may quorum na kayo na 17 kayo nandoon, hindi siya pwedeng mapatalsik kasi walang 13 votes? Mananalo ang 12 sa 5 kung 17 lang sila doon at 12 ang bumotong tanggalin siya sa pwesto, may quorum sila. At magluklok sila ng ibang leader. Pwede ba yun? Di sa logic nila, hindi pwede yun. Malinaw ang 17 na miyembro ay quorum, higit pa sa 13 yun. Kaso talo sila sa botohan dahil 12 ang kalaban nila, lilima lang sila. Kung susundan natin yung logic nila Cayetano, di lalabas hindi pwedeng mamili ng liderato ang 12 hanggat walang 13. Kaya hindi naman po kasi ginawa ang batas natin para harangan ang mga posibleng dapat gawin ng ahensya ng gobyerno o branches ng government, tulad na lamang ng legislative branch o ng Senado sa mataas na kapulungan. Pero balik po tayo doon sa ginawang pagpapakilala kay Senator Win Gatchalian ni Presidente BBM. Excuse me. Ano po ang epekto nun? Ang epekto nun, siguro makakadulot yun ng kapayapaan o kainahunan sa iba-ibang grupo na official talagang kinalala si Senator Win Gatchalian. Maging ang pagpapasweldo sa mga empleyado ng Senado, siya ang pumirma dahil ang Land Bank ay siya ang kinilala at sa kanya at in-address yung pagpirma ng mga cheque. Ganon din, yung gulo ng Cayetano versus Gatchalian, dahil sa pagmamatigasan, nagugulong ang bayan. Katulad ngayon, may mga security threat pa sila dahil nga rin yung Mualeta Boys o yung ayaw na kasi nilang patawag na Marine Boys kasi nga naman yung mga totoong Marines at mga armed personnel natin nadadawit yung credibility kasi noon kinu-question kasi pabago-bago statement nila malam naman po natin sa korte kapag pabago-bago ka ng statement mahirap yun dahil hihina talaga ang credibility mo para ikay paniwalaan. Isipin po ninyo, nung kalaban pa nila si Lauren Legarta, sinabihan nila, dinescribe pa nila paano nila dineliver maleta nilang pera di umano pero wala namang pinakitang pera. Tapos yung kakampi na nila si Lauren, hindi na daw totoo yun. Hindi na nangyari. Ngayon si Mark Villar naman nandun pa pero hindi daw nakita. Siguro negotiation pa kung lilipat sa campus si Mark Villar. Siguro pag lumipat ng campus si Mark Villar, yun, baka sabihin nila, nakita na nila. Kaya nagkakaroon ng duda ang mga tao kasi pabago-bagong statement. Bagamat ang mga nagtatanong sa kanila, halata namang itinatama rin yung sagot nila. Wala kang cross-examination dapat sa mga ganyan may cross-examination, dapat may magtatanong para mapatunayan kung tama yung sinasabi niya. Yung nagtatanong dapat, kumbaga, hindi nila kasamahan. Nang lumalabas kasi sila lang nagtatanungan, parang scripted Kaya nagdududa ang mga tao tulad ng mga statements nila ng iPhone 16e na nakuha nila noong 2024 pero nirelease naman pala ng 2025. Yung mga ganong detalye, nagdudulot yun ng duda sa mga sambayan ng Pilipino. Kung nag-iisip talaga ang mga mamayan, katulad na nga lang ng speaking of credibility, isipin po ninyo, eto si Marcoleta kaya naman yan nakaamba ang kasong plunder sa kanya dahil din sa kanyang mga pinagsasabi sa media. Tulad na lang nung sabi niya, totoong tinanggap niya yung 75 million, 25 million mula kay Mike Defensor, 13 million pesos mula kay Mike Defensor, 25 million tungkol doon mula doon sa isang tao, tapos may isa pang 20 million magkakaibang araw. Tinanggap daw niya yung 75 million pero hindi daw niya yung tinanggap sa election period o within the election period. Yun daw ay tinanggap niya sa labas ng election period. So, nakalusot siya ngayon sa election offense. Pero ang pinuntahan naman niya plunder case kasi nung tinanggap niya yun ay siya ay nakaupong kongresista. O di pasok siya sa plunder case. Ang plunder case po
wala pong piyansa yun. Yun kaso ngayon ni Jinggoy, kaya naman sinasabi na Associate Justice Carpio na hindi dapat siya ibilang sa quorum o sa pagboto, hindi siya pwede makaboto. Kasi nga naman, doon nga sa graft and anti-graft and ano ba yung ano bang batas yun? Yung anti-graft and yung 1319 ata yun. Ang sinasabi doon sa section 13 na kapag ikaw may asunto ng plunder, kayo nakadetine, kumbaga, bagamat wala pang conviction, pending pa, suspended ka sa tungkulin mo. Kasi paano ka, kasi kaya naman sinususpende at kaya naman sinasabing hindi dapat siya ibilang. Kung suspended pala siya bilang tagapagtupad ng kanyang tungkulin, paano siya makapagpasa ng batas? Paano siya makakadalo ng mga hearing? Tandaan po natin, kung ang impeachment trial ay isang kaya nga impeachment trial, di hearing yan. Kung yan, paraan para mapatunayan mo kung ang isang tao ay guilty or convict, dapat nakita mo lahat, ebidensya, narinig mo lahat ng testimonya. Paano mo gagawin yun kung nasa piitan ka? So, yun ang sinasabi natin kung bakit nagugulo ang tao dahil dalawang paksyon na to. Magkaibang interpretasyon, pero sana luminaw sa mga darating yung panahon. Lalo ngayon, official na nga at formal nang kinilala si Senator Win Gatchalian. Matatapos din yan kapag kayo nagkaroon ng special session, tingin natin. Dahil doon magkakaroon talaga ng botohan. Lalabas talaga kung sino ang may numero. No? Kaya nga hindi uma-attend daw itong grupo nila Alan Cayetano nung huling 3 araw na session binoykot nila kasi alam nilang wala silang numero kasi sabi rin ni Marcoleta sa kanilang palabas doon sa Net 25. Ang sabi niya, kung pumasok sila ng day 1 tapos sila, kung day 2 tapos pa rin sila, di ibig sabihin ang pag-boycott nila dahil lang sa interest nila, political interest nila, kasi dapat pumapasok ka regardless what, kasi trabaho yun di ba? May tungkulin kayo bilang mga halal. But anyways, hanggang dyan po muna tayo. Marami pong salamat sa inyo. Sana po magkausap-usap po muli tayo. Binabasa ko po ang inyong mga comments. Marami pong salamat. Hanggang dito po muli. AJ Commentaries po. Sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo.